Today's Gospel Sunday, March 3, third Sunday of Lent, is from St. John chapter 2, verse 13 to 25. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kausulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay galing kay Father John Morota. Sa Ebanghelyo ngayon, mula sa John chapter 2 verse 13 to 25, may tagpo tayong humahamon sa ating pangunawa kay Jesus at sa kanyang misyon. Ang talatang ito ay nagsasalaysay ng paglilinis ni Jesus sa templo. Dumating siya sa templo ng Jerusalem at nakita niya itong puno ng mga nangangalakal at mga nagpapalit ng pera. Naroon ang mga mangangalakal na ito para mapadali ang sistema ng paghahandog at pagbebenta ng mga hayop sa mga mananamba na nagmula sa malayo. Ang mga nagpapalit ng pera naman ay nagpapalit ng pera na mula sa ibang bansa sa kinakailangang pera ng templo. Sa unang tingin, maaring tila ang mga ginawa ni Jesus ay hinihimok ng galit o pagkabigo. Gumawa siya ng latigo, pinagbabaliktad ang mga mesa at pinalayas ang mga mangangalakal sa templo. Ang pagpapakita ng matuwid na galit na ito ay nagbibigay diin sa kabanalan ng templo at sa kadalisayan ng pagsamba. May mas malalim na mensahe dito. Hindi lamang galit o galit si Jesus sa mga komersyal na aktibidad sa loob ng templo. Isang malalim na espiritual na issue ang kanyang tinatalakay. Ang templo na nilayo na maging isang lugar ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos ay naging isang pamilihan, isang lugar ng kita at isang pinagmumulan ng pagsasamantala at katiwalian. Sa paglilinis ng templo ay pinapaalala sa atin ni Jesus ang pangangailangang dalisayin ng ating sariling puso. Maraming pagkakataong pinapayagan nating magulo ang templo sa ating buhay, puno ng pagkagambala, makasariling mga hangarin, at mga
makamundong alalahanin. Inuuna natin ang kita, tagumpay o personal na pakinabang kaysa sa ugnayan natin sa Diyos. Tulad ng mga mangangalakal sa templo, maaari tayong maging abala sa mga material na bagay, kaya natin nakakalimutan ang espiritualidad. Hinahamon tayo ng talatang ito na tanungin ang ating sarili, anong mga bagay na nakakagambala, ano ang mga alalahanin sa mundo, ang mga kailangan nating linawin para magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang paglilinis ng templo ay isa sa mga unang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan sa publiko. Ito ay isang pahayag tungkol sa likas na katangian ng kanyang misyon. Si Jesus ay dumating upang palitan ang lumang sistema ng mga sakripisyo sa templo ng kanyang sarili bilang pinakadakilang sakripisyo. Siya ang bagong templo, ang tulay sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos, ang pinagmumulan ng ating pagbabalik loob at pagkakasundo. Naway ang ebanghelyong ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon upang maalis ang mga pagkagambala at makamundong mga alalahanin na hadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Naway sundin natin si Jesus bilang bagong templo, ang ating pinagmumulan ng kadalisayan at pagkakasundo, at naway tunay na masalamin sa ating buhay ang kanyang presensya at pagmamahal. Amen. Panginoon, turuan mo akong ituon ang aking pansin sa iyo lamang upang ako'y maging karapat-dapat na templo ng iyong Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating take-out for the week, si Jesus ang bagong templo, ang tulay sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos.